Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. And blessed be the name of the Lord. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, dakilang Yahweh El Shaddai na may likha ng langit at lupa, sa gabing ito ay patuloy po namin kayong pupurihin, sasambahin, luluwalhatiin, pasasalamatan sa lahat ng pagpapalang tinanggap namin sa iyo at patuloy naming tatanggapin. Nawa, Panginoon, sa gabing ito, muli mo nawang ipadama sa amin ang iyong presensya. Sabagat ikaw, Panginoon, ay nangako sa amin na kapag may 2 o 3 nagtitipon sa iyong pangalan, ikaw ay naroroon. Sa pamamagitan nawa ng iyong presensya, iunat mo nawa ang iyong mapagpalang kamay upang ang lahat ng narito ngayon na tumanggap ng iyong katawan at dugo at patuloy na makikinig ng iyong magandang balita na may mga karamdaman kasamang kanilang kasambahay ay makaranas sa gabing ito ng himalang kagalingan. At ang lahat ng pinanghihinaan ay kalakasan. At higit sa lahat, Panginoon, nawa sa gabing ito, nawa ang naririto ngayon na may mga daladalang prayer requests, ay pauwiin mo nawang mga answered prayers sa gabing ito. Sa pamamagitan nito, Panginoon, patuloy kaming magpupuri sa iyong pangalan. Purihin ang Panginoon.
Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon na malakas na papuri sa Diyos. Malakas na malakas na malakas na papuri. Sinong naniniwalang narito ang presensya ng Diyos? At sinong naniniwala sa kapangyarihan ng salita ng Diyos? Ating pakinggan ang salita ng ating Panginoon na punong-puno ng kapangyarihan. Hango sa Ebanghelyo ni San Marcos sa kabanatang 16 sa talatang 14 hanggang sa mga sumusunod. Ito po ang nakasaad sa wikang Banyaga. Later, he appeared to the 11 as they sat at the table, and he rebuked their unbelief and hardness of heart, because they did not believe those who had seen him after he had risen. And he said to them, "Go into all the world and preach the gospel to everyone and to every creature. He who believes and is baptized will be saved. But he who does not believe will be condemned. And these signs will follow those who believe. In my name, they will cast out demons. They will speak with new tongues. They will take up serpents. And if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick, and they will recover." Purihin, purihin, purihin natin ang Panginoon. Ayon sa ating wika, pagkatapos napakita siya sa 11, samantalang kumakain ang mga ito. Pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at sa katigasan ng ulo, sapagkat hindi sila naniniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan.
Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano dumampot man ng ahas o uminom ng lason o gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Purihin, purihin, purihin natin ang Panginoon. Sino sa linggong ito tumanggap ng mga pagpapala kay Yahweh? Sino sa linggong ito na nakaranas ng kagalingan? At sino dito sa linggong ito nakaranas ng katugunan ng kanyang kahilingan? Taas ang kamay ng mga nakaranas. Taas ang kamay ng mga pinagpala. Sapagkat sa araw na ito, kung tayo'y pinagpala, kung tayo'y nakaranas ng himala at tanda, karapat-dapat lang na ibalik natin sa Panginoon. To God be the glory. Purihin natin ang Panginoon na malakas na papuri sa Diyos.
Noong nakaraang 2 weeks ago or 3 weeks ago, may nabasa po ako sa newspaper at nagbigay sa akin ng pangangamba sapagkat ang nagsalita nito ay isang mataas na leader natin. At ang sinabi niya, hindi na siya naniniwala na ang Biblia ay relevant for today. Sa madaling sabi, na ang Bible daw natin ay wala na sa kapanahunan at wala ng kahalagahan. Dahil ang sabi niya, ang Biblia ay sinulat noong 2,000 years ago at wala ng pagbabago, hindi nagbago at nananatiling luma. Kayo po ba'y naniniwala sa kanyang sinabi na ang Biblia is no longer relevant today? Sinong naniniwala noon? At sinong naniniwalang kabaliktaran ang kanyang sinabi? Na ang salita ng Diyos hanggang ngayon ay mahalaga sapagkat yan ay may kapangyarihan. Amen? Naalala ko tuloy ang kwento na may 3 bebe. Hindi pala bebe. May 2 palaka ang nahulog sa balon na nagpupumilit na makaahon. Sa paligid naman ng balon ay naroon ang grupo ng mga palaka na galit at inggit sa kanilang 2. Sila'y nagsisigawan. Sabi nila, wala na kayong 2 magagawa. Hindi na kayo makakaahon diyan at diyan na kayo mamamatay. Ilang sandali lamang ang nakaraan, lumutang na sa tubig ang isang palaka, patay na. Sa makatuwid, isa na lang ang natitira. At pinanghihinaan na itong natitira sa loob ng sa mga masasakit na salita na kanyang naririnig. Ngunit, itong isang palakang ito ay patuloy pa rin na nagsisikap na makaahon sa balon. Sabagkat yung isa, dahil sa narinig niya at sa pagkutya ng mga palaka na narinig niya, siya'y pinanghinaan at siya'y namatay. Subalit itong isang ito, habang patuloy naman ang sigawan ng mga palakang inggit sa kanya, kahit anong gawin mo, sabi nila, hindi ka na makakaahon diyan. At ilang sandali na lamang, mamamatay ka na rin katulad ng iyong partner. Sa gitna ng panghihinang nararamdaman ng palakang ito, bakas pa rin sa kanyang mukha ang saya at ngiti. At pinagtataka nila ng mga naroroon na mga nagsisigawan na inggit sa palakang ito. At sandaling iyon, ibinuhos ng palaka ang kanyang lakas at tudubigay na sumikad paahon sa tubig at namangha ang lahat ng nakakita at nakaahon sa balon ang palaka. Bingi pala ang palakang ito. At ang akala niya, ang sinisigaw sa kanya, ay kaya mo yan. Sige, kaya mo yan. Don't give up. Kaya mo. Kapatid, sa lahat ng ating pagdadaanan at mga naririnig na negatibo,
magbingi-bingihan kayo. At makinig at ituon lamang sa ating tainga at puso, walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Sapagkat there is power in the name of the Lord. Wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power. Wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power. Wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power. Wonder-working power in the precious blood of the Lamb. For you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that we should show the praises of Him who has called you out of darkness, out of darkness, out of darkness, into His marvelous light. For you are a chosen generation. For you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that we should show for the praises of Him who has called you out of darkness, out of darkness, out of darkness, into His marvelous light, into His marvelous light. We are able to go up and take the country and possess the land from Jordan to the sea. Though the giants may be there, our way to hinder, our God has given us the victory. Yes, we are able to go up. We are able to go up and take the country and possess the land from Jordan to the sea. Though the giants may be there, our way to hinder, our God has given us the victory. Oh, victory! Jesus, my Savior forever. Please on me and involve me with His revealing love. He'll only undo Him, and all my love is to Thee. He plunged me to victory. There is power. There is power. Wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power. Wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power. Wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power. Wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Are you washed in the blood? In the soul cleansing blood of the Lamb. Are your garments spotless and they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood? In the soul cleansing blood of the Lamb. Are your garments spotless and they white as snow? Are you washed in the blood? Yes, oh, victory in Jesus. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and He bought me with His redeeming love. In all I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory. Once again, oh, victory in Jesus. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and He bought me with His redeeming love. In all I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory. For we are a chosen generation. For we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that we should show for the praises of Him who has called us out of darkness,
called us out of darkness, out of darkness, out of darkness, into His marvelous light, into His marvelous light. Who has called us out of darkness, out of darkness, out of darkness, into His marvelous light, into His marvelous light. Purihin natin ang Panginoon na malakas na papuri sa Diyos. Sa gabing ito, tuturuan tayo ng Panginoon at He will remind us how important the Bible is in our lives. Mahalaga ang salita ng Diyos at mahalaga ang Biblia sa tao. Dahil ang salita ng Diyos ay ang Diyos at ang Diyos ay ang salita. Kung sinasabi niya na ang salita ng Diyos, ang Biblia ay obsolete dahil sinulat ito noong 2,000 years ago at wala nang idinagdag at walang binawas, sabi niya. Sabi ng leader na ito. Ang hindi niya alam na tama siya na walang idadagdag at walang binawas sapagkat ang Diyos natin ay Diyos na hindi nagbabago. Siya ang Diyos noon, Siya ang Diyos ngayon, at Siya ang Diyos magpakailanman. Sa makatuwid, ang salita ng Diyos na ating binabasa sa Biblia, Siya mismo ito at kailanman ang pag-ibig niya sa atin, ang pagpapatawad niya sa atin ay hindi nagbabago at magbabago. Amen? Kaya katulad ngayon, kapag sinabi ng ating Panginoon, hindi ba ito relevant sa sinabi sa Biblia na kayong mga naririto ngayon, humingi na kayo at lahat ng hihingiin nyo ay aking ibibigay. Amen? Relevant ba yan o irrelevant? Sa makatuwid, kung relevant ito, lahat ng nakasaad sa Biblia ay mahalaga dahil ang salita ay may buhay. Amen? Sinong naniniwala sa pangako ni Lord? Ano ang kanyang pangako? Humingi kayo. At sa paghingi nyo, may pananampalataya. Walang uuwing hindi makakatanggap ng kanyang inihingi. Amen? Taas nyo yung inihingi nyo. Mga prayer request nyo. Taas nyo. At sa pagtaas nyo yan, kapatid, mayroon kayong katabi. Ang tawag sa atin, prayer partners. Sa makatuwid, ang katabi mo, kapartner mo. Amen? Kapartner mo saan? Kapartner mo sa paghingi mo. Kapartner mo saan? Kapartner mo sa iyong pananampalataya. At ano ang sabi ng Panginoon na pangako ng Diyos sa atin? Ang sino mang nagtitipon, 2 man o 3 at higit pa riyan sa aking pangalan at sila'y nagkaisa, ang kanilang hihingiin ay ibibigay ko sapagkat naroroon ako. Amen? So taas yung mga prayer requests. Ngayon yung katabi, tulungan yung prayer request na katabi niya. Hawakan din niya. Naririnig niyo ba ako sa likod? Hawakan niyo rin yung katabi na prayer request niyo. Kasi alam ko, yung mga prayer requests na yan, mabigat yan. At
Hindi yan makakaya ng isang tao. Tanong nyo bakit? Mabigat ang paghingi ng house and lot. Hindi yan makakaya ng isang tao. Mabigat ang sasakyan pag hiningi. Mabigat din ang promosyon pag hiningi. Mabigat din ang kagalingan pag hiningi. Kaya tulungan nyo. Dahil mabigat yan eh. Ayan. Sa paghawak nyo sa kabila, manonotice ninyo may humahawak din sa kabila. Amen. Panlabas pa lamang, nakikita na natin na kapag ikaw ay naririto, narito ang pagkakaisa natin sa ating pananampalataya. Amen. So pagtaas natin, hihingiin natin kay Lord. At ang alam natin kay Lord, na kapag humingi raw tayo, ayon sa ating panalangin, si Lord will answer your request. The Lord will make a way. For me. Oh, the Lord. If I live a holy life, if I live a holy life, shall the Ngayon pa lang, Panginoon, ay akin ang inaangkin na ayon sa aming pananampalataya, lahat ng kanilang kahilingan, lahat ng kanilang itinataas sa gabing ito, ay amin ang sinasampalatayanan na lahat ng nakasulat dito ay darating. At dahil ito'y darating, O Lord, ngayon pa lang, kaming lahat ay nagpapasalamat na sa iyo. Salamat sapagkat kami iyong pinakinggan. Say amen. Say amen. Say amen. Purihin natin ang Panginoon. Iwagayway ang mga prayer requests. At habang winawagayway yan, sumigaw ng malakas na malakas. Okay, habang umiikot ang mga collectors, ihanda natin, sisigaw kayo. Yung pinaka-the best ninyong isinulat yan. Bibilang ako ng 3, pagbilang ko ng 3, isisigaw nyo. Isa lang ang isisigaw nyo doon sa isinulat nyo. Dapat marinig ng katabi nyo. Dahil ang katabi nyo, chismosa yan. Gusto talagang marinig ang isisigaw mo. Ready? 1. Pakasigaw, sabay tayong uupo. Amen po. 1, 2, and 3. Opo. Purihin natin ang Panginoon. Palakpak sa Panginoon na malakas. Ang sabi ni Jesus sa atin ngayong gabi, may sinabi ang ating Panginoon. Sabi niya,
humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. At may dinagdag pa ang Panginoon. Napakasarap nitong idinagdag niya. Gustong-gusto ko itong idinagdag niya. Ang sabi niya, sa pangalan niya ay magpapalayas sila ng mga demonyo at may magsasalita ng iba't ibang wika. Sila'y hindi maaano kahit dumampot ng ahas o uminom ng lason at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Ito'y makukuha at babalikan natin yung binasa natin kanina sa Ebanghelyo ni San Marcos sa kabanatang 16 sa talatang 15 hanggang 18. At hindi lang yan, napakagandang tingnan at tutukan na kung ikaw ay naniwala at tumanggap kay Kristo, pinakinggan ang salita ng Diyos, etong napakaganda. Bibigyan tayo ng tanda ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen? Sino ang tumanggap kay Kristo dito bilang Panginoon at tagapagligtas? Huwag pong ibaba ang kamay para ma-realize natin. Kung tinanggap natin si Kristo sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, ang ibig sabihin po niyan ay tinatanggap mo rin ang kanyang salita. Amen? Paano mo natanggap ang kanyang salita? Sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? At tatandaan natin na ang Diyos, sino rito naniniwala na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat? O wag ibababa uli para may matandaan tayo. Kung ang tinanggap mo si Kristo at naniniwala kayo na siya'y makapangyarihan sa lahat, ang tinanggap mong salita ay may kasama ring kapangyarihan. Amen? So therefore, tingnan natin, ano po ba itong kapangyarihan na ating tinanggap sa ating binasa ngayon? Gusto niyo po bang malaman? Ang kapangyarihan na unang tinanggap natin ayon sa ating narinig, kapangyarihan, hindi na tayo nag-uusap kung ano ang nagawa sa iyo, kundi ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa kapangyarihan. Isigaw nyo, kapangyarihan. Ang kapangyarihan na tinanggap natin, unang binanggit sa ating binasa ngayon tungkol sa Biblia na makapangyarihan at may relevant for today, ay ang una ay ang pagpapalayas ng demonyo. Tingnan nyo yung katabi nyo. Mukha bang demonyo yan? O mukhang anghel? Kung demonyo, palayasin nyo. Sabagkat walang demonyo dito, sabagkat tinanggap nyo si Kristo, eto, iba't ibang klase ang pagpapalayas ng demonyo. Hindi lang demonyo na napossessed. Ating pag-aralan ngayong gabi na hindi lang yan tungkol sa mga napossess na palalayasin natin. Ngunit sa lahat na lumapit sa iyo
upang ikaw at ako ay magkasala. Example, may lumapit sa iyong kaibigan mo, kapamilya mo, katrabaho mo, at binulungan ka. At sa pagbulong sa iyo, sinabi sa iyo, pahirapan mo yan, kapatid. Lamangan mo yan, kapatid. O paghigantihan mo yan, kapatid. Ano ang narinig nyo? Salita bang maganda o salitang masama? Lakasan nyo. Sa makatuwid kung masama, ang katabi mo na nagsasabi sa iyong lamangan mo, pahirapan mo, kutsain mo, insultuhin mo, sa makatuwid, mayroong kang kapangyarihan. Ano ang kapangyarihan mo? Palayasin mo. Palayasin mo ang demonyo na suma sa kanya. Sa makatuwid, simula pa lamang ng pakikinig na tayo'y tinutukso, mayroon na tayong kapangyarihang magpalayas sa mga demonyo. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang malakas na malakas ang ating Panginoon. At ano pa yung pangalawang kapangyarihan na binanggit sa Biblia ngayon? Ang sinabi, uminom ka man ng lason, kulamin ka man, o di na kaya ikaw man ay kulamin, ikaw man ay uminom, at mayroong mangkukulam at kinukulam ka, kapag ikaw ay tumanggap na kay Kristo, hindi ka na tatalaban. Amen? Anong ibig sabihin yan? Sapagkat hindi ka natatalaban ng anumang mga masasama o mga pangkukulam o mga masamang espiritu, dahil tinanggap mo si Kristo, kapatid, hindi mo na rin kailangan magdala ng mga balang walang laman. Alisin nyo na sa pitakan nyo ang mga bala at mga anting-anting. Sapagkat ang sino mang tanggap kay Kristo, hindi kailangan ang anting-anting. Amen? Dahil walang bisa yon. Dahil ang may bisa ay ang presensya ng ating Panginoon na nagtatagumpay lagi sa lahat ng mga ating pinagdadaanan. Amen? Pangatlo, kapatid ko kay Kristo, ano ang sinabing kapangyarihan kapag tinanggap mo si Kristo sa buhay mo? Napakaganda, kapatid. Pagpatong lang ng kamay. Yung kamay natin, gagamitin ni Yahweh at diyan idadaloy ang kapangyarihang pangpapagaling. Amen. Ang liwaliwanag na sinabi, ipatong nyo ang kamay sa may sakit at magagawa nyo na dahil mapapagaling na, dahil binigyan na kayo ng kapangyarihang makapagpagaling. Kung tatanggapin natin si Kristo bilang tagapagligtas at personal na Panginoon. Amen. Kaya ngayong gabi, ako'y naniniwala, mamaya sa healing natin, ang katabi mo, manampalataya ka, sumampalataya ka kay Yahweh, dahil ang katabi mo ngayon, gagamitin ni Yahweh El Shaddai. Brothers and sisters, this message is about the power of the gospel. The word of God that was written for us. The gospel of the good news.
is the word of God is spoken through the prophets and the apostles of Christ and was written by the power of the Holy Spirit. 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. Eto, gusto kong makinig at sana mapakinggan ng nagsabi ngayon na nabasa ko 3 weeks ago na ang salita ng Diyos ay wala nang relevant. Eto ngayon, patutunayan ko na ang Biblia ay mahalaga at may kapangyarihan. Sabi sa 2 Timothy, nagsasabi dito na all Scripture is God-breathed and is useful. 1, for teaching. 2, for rebuking. 3, for correcting. And 4th, for training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Ano ang sinasabi dito? Na ang salita ng Diyos ay kailangan at mahalaga sa ating buhay at sa kapanahunan para tayo ay una, turuan. Turuan na wala tayong magagawa kung wala ang ating Panginoon. Turuan na tayo ay dependent on God. Na we cannot do anything at all without the presence of God. Na hindi tayo gagaling, na hindi tayo yayaman, na hindi tayo magbabago kung wala ang ating Panginoon. Kaya ako'y naniniwala na if the more we become dependent on God, the more blessings we receive. Habang tayo'y naniniwala na wala tayong magagawa, marami tayong tatanggapin na pagpapala kay Yahweh. Subukan ninyong itaas ang kamay na walang laman. Pasahod. Yan. Hindi nyo masasahod yan kung iwalay. Hindi nyo masasalo yan. No? Masasalo nyo yan kapag dikit ang kamay. Ha? Dikit na nakabukas ang kamay. Yan. Subukan nyo. Tumingala kayo kay Lord. At sasabihin natin, Lord, ibuhos mo po sa aking mga kamay ang aking pangangailangan. Anong sagot? Ngayon, huwag ibababa. Kung may laman ang kamay niyong yan, tatanggap ba kayo ng maraming pagpapala? Bakit maraming pagpapala ang inyong tatanggapin? Sapagkat you are dependent on God's power. Amen. Kaya napakaganda ng panalangin itinuro sa atin ni Yahweh, ni Lord. Ang sabi doon, give us our daily bread. Hindi tayo tinuruan ni Lord, give us the food forever and ever. Tinuruan tayo ni Lord, give us our daily bread. Bigyan mo po kami ng pagkain araw-araw, sapagkat araw-araw kaming hihingi sa iyo, Panginoon. Amen? Kaya tuturuan tayo. Ang Biblia ay nariyan para tayo turuan. Ang salita ng Diyos ay naririyan at hindi obsolete, sapagkat ang itinuro ni Lord noon hanggang ngayon ay hindi nagbabago, dahil kailangan natin ngayon, araw-araw,
Amen? Ano pa ang magagawa ng Biblia? Para tayo i-rebuke. Sabihin nyo, rebuke. Anong ibig sabihin po niyan? Para sa oras na kapag tayo nagyabang, na kapag tayo nag-isip na kayang-kaya na natin ang lahat, diyan tayo kakasala. Diyan tayo nagsisimulang para bagang kayang-kaya na natin ang lahat. Kaya naririto ang Biblia para tayo paalalahanin at paalalahanan na mali ang ginagawa ng mga taong naninira, mga taong walang respeto. Respeto sa kapwa-tao, respeto sa mga nakakataas, respeto sa mga alagad ng Diyos, respeto sa mga taong pinili at hinirang ng Diyos. Na basta nyo na lang tatawaging pangalan, Oka de la Cruz. Kapatid, mataas man ang iyong posisyon, hindi pa rin tayo tinuturuan ni Yahweh na baliwalain mo ang iyong kapwa sapagkat tayo pa rin ay pantay-pantay sa mata ng Diyos. Amen. Tayo'y pinapaalalahanan na hindi tama ang magyabang, na hindi tama ang magdurog, magdrugs. Tayo ay pinapaalalahanan na hindi tama ang sumuway sa salita ng Diyos. Amen. At pangatlo, kapatid ko kay Kristo, ano ang sinabi sa 2 Timothy? Para tayo iwasto o itama. Itama tayo na ang pagmumura sa harapan ng mga tao, mga bata, matatanda, na pagmumura sa harapan ay hindi tama at yan ay kabastusan. Na ang pagmumura sa telebisyon, na ang pagbabastos sa mga babae ay hindi tama. Kaya dapat tayong iwasto. Kaya kapatid ko kay Kristo, the Bible is very much needed. Sapagkat ang Biblia ay yan ang magbibigay sa atin ng magandang kinabukasan. Amen. Pang-apat, training, kapatid, na para tayo pagsanayin. Na tayo ay magsanay sa pamamagitan ng pakikinig, pagninilay, pagsasabuhay, at sa pagpasasabuhay ng salita ng Diyos. Amen. Tama ba na kapag may binastos sa harapan natin, pagtatawanan natin? Tama ba na kapag ikaw ay babae at pinituhan, ay pagtatawanan natin? Tama ba na kapag tayo dito nagmura, ay magtatawanan tayo? Pag nagtawa tayo, kapatid, ang ibig sabihin niyan, tama ang ginagawa niya. Kapag tayo ay tumawa at nagtawanan sa ginagawa ng masama, nagsasabi tayo na tama ang kanyang ginagawa, kaya maririnig na lang natin ang ating mga anak magmumura na rin dahil pinagtatawanan at nagtatawanan ang mga taong nagmumura. Kapatid, sinasabi ko ito dahil ang itinuturo sa atin ng ating mahal na punong lingkod ay kabaliktaran sa ating mga nakikita. Kung mali, mali.
Kaya ano ang turo ng ating punong lingkod? Hindi pwede ang pwede na. Ito ang panahon, kapatid ko, kay Kristo. Ganyan ang kapangyarihang kumikilos sa mga unang mananampalataya. Ngunit dahil sa kakulangan ng kaalaman sa salita ng Diyos na nagbibigay gabay, direksyon at kapangyarihan sa buhay, ang mga tao'y mahina ang loob at puno ng takot. Kaya walang nangyayari sa kanilang buhay. Subalit, ang mga taong laging nakikinig ng salita ng Diyos ay may lakas ng loob na ipahayag ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus at ang kapangyarihan ng banal na dugo ni Jesus. Sabihin nyo, in Jesus' name. Lakasan nyo. Lakasan nyo. Pangalan pa lang ni Jesus, nagtatakbuhan ng palayo ang demonyo. So sa mga tuwid, kapatid ko kay Kristo, mayroon tayong tatlong susi ang aking ituturo sa inyo. Introduction lang yon. May tatlong susi ang ituturo ko sa inyo on how to possess and experience the power of the Word of God. Ang una, we must hear and believe the good news. Makinig, paniwalaan, sampalatayanan ang salita ng Panginoon. Kailangan pakinggan at paniwalaan natin ang mabuting balita upang maramdaman natin ang kapangyarihan nito na nakaugat sa ating pananampalataya. Ang tanong, paano dumarating ang pananampalataya? It is written in Romans chapter 10 verse 17. Consequently, faith comes from hearing the message. And the message is heard through the word of Christ. Ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Ating pakinggan, pagnilayan, at isabuhay ang nasusulat sa banal na aklat at ipahahayag ng mga hinirang. At kapag may naririnig tayong nagpapahayag ng salita ng Diyos na hinirang ng Diyos, kaya kailangan tayong makinig. Makinig sa magandang balita. Pakinggan natin ang mga naghahayag ng salita ng Diyos. Maging sino man sila, maging mayroon man silang kahinaan, sapagkat lahat tayo ay may kahinaan. Dahil tayo ay may kahinaan, tatandaan natin na kapag tinanggap natin ang salita ng Diyos, pinaniwalaan, ang Diyos ang magbabago sa atin. Kaya kung may mga ngaral ng mabuting balita, pakinggan natin sila. Kalimutan natin ang ating mga problema. Ituon ang ating isipan sa kanilang ipinaahayag na salita ng Diyos at tanggapin sa ating puso ang mabuting balita dahil ito'y makikita natin sa Santiago chapter 1 verse 22 to 25 na ang mabuting balita ay isang salamin sa ating buhay na nagbibigay ng kaayusan, ng kalusugan, nang nagtuturo na matuwid na landas. Kaya ako'y naniniwala sa lahat ng mga namumuno sa ating lipunan na maganda man ang iyong layunin, maganda man at kakaiba ang iyong layunin, pero ang iyong paraan ay hindi nakaugat sa salita ng Diyos. Nakakatiyak ako na hindi yan magtatagumpay.
Pero kapag iyan ay nakaugat sa salita ng Diyos, makakaranas tayo ng tunay na kaayusan, ng tunay na kalusugan, at tunay na tamang landas. Amen. Kaya lahat ng ito, mga kapatid ko kay Kristo, panahon na para tayo magnilay. Huwag tayong overexcited. Sometimes we become so overexcited na magkakaroon na ng pagbabago. Pero tingnan natin na kung ang pagbabago na yan ay nakaugat sa salita ng Diyos, suportahan natin, magkaisa tayo, at ako'y naniniwala, matutuntunan natin ang tamang hinahanap natin. Pero kapag iyang pagbabago ay hindi nakaugat sa salita ng Diyos, makikita natin, puro yan patayan. Patayin ang sa loob ng iyong tiyan. Maghiwalay ang mag-asawa. Dahil marami ng mga anak, hindi na kailangan ng mag-asawa. Mag-partner-partner na lang. Pero kapag yan ay nakaugat sa salita ng Diyos, kapatid, ako'y naniniwala na ang lahat ng pagbabago na nakaugat sa salita ng Diyos, may kasamang pagpapala na galing kay Yahweh El Shaddai. Tanggapin natin ang mabuting balita. Ito na ang pangalawa, kapatid ko kay Kristo. We must accept and receive the good news into our hearts as we are. Maging sino man tayo. Kung tayo ay mayroong kasama mo ang humiwalay ka sa asawa mo, at mayroong kang kasama ngayon at tinatanggap mo ang salita ng Diyos ngayon, ang Diyos ang magbabago sa iyo. Babalik ka sa original mong asawa. We must accept and receive the good news into our hearts as we are, and allow it to work in us. Hayaan natin na ang salita ng Diyos ang gumalaw sa ating puso, sa ating isip. Hindi mo mamamalayan bago ka nang nilalang. Hindi mo mamamalayan, binabago ka na ni Yahweh El Shaddai. Tanggapin natin ang mabuting balita sa ating puso. Sino man tayo at anuman ang kalagayan natin, dahil ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan na baguhin at ayusin ang ating buhay. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17 again. Lahat ng kasulatay kinasihan ng Diyos. Kaya kung tayo'y may sakit dito, sino ang may mga nararamdaman? Sino ang may karamdaman? Sino ang mga may sakit dito ngayon? Taas ang kamay. O, kita nyo? Napaka-powerful ni Brother Mike. Wala nang may sakit dito. Kung tayo ang may sakit, isigaw ang salita ng Diyos. Kanina, sinigaw nyo, power, power, power. Lakasan nyo, power! Lakasan nyo pa! Ang sigaw na power na yan, kung ikaw ay may karamdaman, tsak, uuwi ka ng magaling na magaling. At ang kapangyarihan ng pagpapagaling ng Panginoon ay sumasa inyo kung kayo'y nananalig at hindi nag-aalinlangan. Yung may suliranin sa bulsa. Sino may sakit sa bulsa? O, ako may sakit. Yung hindi nagtaas ng may sakit sa bulsa, hindi yayaman yan. Hindi yan ma-answered prayer. O, sino ang may sakit sa bulsa? Taas ang kamay. Lakasan nyo pa. O, lahat ng may sakit sa bulsa, sigaw, power! 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 Kayo ba'y naniniwala na pag-uwi nyo ngayon, naroroon na ang inyong sinisigaw? Bakit kapatid ko kay Kristo?
ako'y naliniwala na ang isinigaw ninyong iyan at yun ay pararatingin ng ating Panginoon sa ating buhay. Amen? Kaya ako'y naniniwala ngayong gabi, kapatid ko kay Kristo, na sapagkat naniniwala tayo sa kapangyarihan ng salita ng Diyos, walang uuwing talunan. Lahat ay uuwing answered prayers. And finally, mga kapatid ko kay Kristo, ang aking nadarama sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita. Nalaman ko ang susi ng kanyang mga himala. Sa gabay ng lingkod niya, pinagpala. And finally, ako ngayon may bagong buhay. Ako ngayon may bagong buhay. Finally, Ako ngayon ay pinagpala. ako ngayon ay pinagpala. Finally, Ako ngayon ay tagumpay. ako ngayon ay tagumpay. Finally, Sabay-sabay finally, ang buhay ko ngayon. ang buhay ko ngayon siksik-lig-lig ng biyaya. Kung may pagsubok pa, Ay pagsubok man ay hindi alintana. ay punong-puno. Ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasan Sa sa pagtahak. pagtahak sa landas ng kabanalan. Kung makalakad ta sa Bacamar, finally, ako ngayon malaya na. Ako ngayon'y malaya na. Finally, Sumigaw ang lahat ng mayaman. ako ngayon'y mayaman na. Lumundag ang magaling na. Ako ngayon ay magaling na. Finally, Sabay-sabay. And finally, ako ngayon may bagong buhay. ako ngayon may bagong buhay. Finally, Ako ngayon ay pinagpala. ako ngayon ay pinagpala. Finally, Sumigaw ang mga tagumpay. ngayon ay tagumpay. Finally, Sabay-sabay. finally, And finally, yes, finally, 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 sabay-sabay. yes, finally. And finally, mga kapatid ko kay Kristo, we must know that in all things God works for the good of those who love Him. We must know that in all things God works for the good of those who love Him. Ayon sa Hebrew chapter 13 verse 5, huwag nating ituring na ang lahat ay dumarating na mga pangyayaring hindi kanais-nais ay laban sa atin. Kundi ituring natin na sa likod ng mga pangyayaring ito, may biyayang darating. Amen. Ako'y naniniwala na itong pinagdadaanan natin at pagdadaanan natin sa likod nito o sa dulo nito, may biyayang darating sa bansang Pilipinas. Amen. Ako'y naniniwala na sa pagpunta nyo dito ngayong gabi, pag-uwi ninyo, may biyayang darating sa inyong tahanan. Sapagkat God works in all things. May kaaway man kayo ngayon, may naninira man sa inyo ngayon, mayroon mang hindi nagkakagusto sa inyo, makita lang ang mukha nyo na aalibarbaran na sila, kapatid, matuwa ka pa rin dahil sa dulo niyan, may pagpapalang darating sa inyo. Amen.
Naghahanap man kayo ng trabaho ngayon. Hanggang ngayon, naghahanap kayo ng magkakaroon kayo ng employer sa abroad. Hanggang ngayon, naghahanap kayo ng inyong magiging kapartner in life. Kapatid, sa dulo niyan, naghihintay na ang inyong kailangan. Amen? Kaya ako'y naniniwala, kung hindi dahil sa salita ng Diyos na ating binabasa, tsak yun, kapatid. Lahat tayo discouraged. Lahat tayo para bagang wala ng buhay sa atin. Pero papakita ko pa rin sa inyo at nais kong iparinig sa taong iyon na sa pamamagitan ng salita ng Diyos, yan ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang ating buhay. Kung bakit tuloy-tuloy sa kabila ng mga rejections, sa kabila ng frustrations, sa kabila ng mga kakulangan, tuloy-tuloy sapagkat nariyan ang ating Panginoon. Amen. Sabihin nyo, for after all, lakasan nyo, for after all, sabi sa Jeremiah chapter 29, verse 11, and it says, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Napakagandang mga pangako ni Yahweh. Pangakong tinutupad. Pangakong nagkakatotoo. Amen? For after all, alam ng Diyos ang plano sa bawat isang naririto. For after all, alam ng Diyos at nag-declare ang Diyos. Sabi niya, and I declare. Declaration yon, kapatid. Salita ng Diyos yon. Diyos ang nagsabi noon. Ano ang dinideklara niya para sa inyo, para sa iyo, para sa ating lahat? Ano ang kanyang dinideklara ngayon? Ang dinideklara niya ngayon na tayo, ikaw, kayo at kayo ay magpa-prosper sa inyong buhay. That you will prosper. Hindi lang yan, kapatid ko kay Kristo. Ano kanyang dineklara ngayon? Pakaganda. Ang dinideklara niya ngayon sa atin na pag-uwi nyo mula ngayong gabi hanggang sa kinabukasan, hanggang sa tayo ay kunin ng Panginoon, ano ang kanyang dinideklara? Napakaganda, kapatid. Dinideklara niya sa inyo, sa ating lahat ngayong gabi, na walang masasaktan sa atin. And above all, and most of all, ito ang bottom line. Sabihin niyo, bottom line. Ito ang pinaka-bottom line na pangako ni Lord sa atin. Na bawat isa sa atin ngayong gabi ay uuwing taglay ang pag-asa. Pag-asa na may pag-asa ka. May pag-asa kayo. May pag-asa tayong lahat. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, huwag ka na ngayon malungkot. Sapagkat ako mismo, ora mismo, I will tell you na ikaw ay mayroong magandang kinabukasan. At hindi lang yan,
ikaw ay uuwing punong-puno ng pagpapala, pagbabago, kayamanan, kagalingan, at higit pa riyan, pag-asa, kapatid. Kaya, tapos na yon. Tingnan niyo uli ang mukha niya. Malungkot pa ba? Yan ang mga anak ni Yahweh. Kung pumunta dito malungkot, uuwi tayong masaya sapagkat punong-puno tayo ng pag-asa. Amen? Dahil ako'y naniniwala na sa pamamagitan ng salita ng Diyos, there is nothing impossible. Everything is possible. Dahil everything is possible, lahat dito ngayong gabi ay uuwing pinagaling, pinalakas, binago ni Yahweh El Shaddai. Taas natin ang ating mga kamay, ipatong natin ang kamay natin sa balikat ng ating katabi. Tatandaan natin, sinabi natin kanina, na ang inyong mga kamay ay gagamitin ni Yahweh. At ang sabi narinig natin kanina sa salita ng Diyos, na ang sinumang magpatong ng kamay na may pananampalataya at tinanggap si Kristo, anuman ang inyong pinagdadaanan, anuman ang inyong mga karamdaman, anuman ang inyong pinanghihinaan, sa mga oras na ito, kayo'y pagagalingin, palalakasin, at pagpapalain ng ating Panginoon. Bakit, kapatid? Sapagkat there is that word that says, just say the word and I will heal you. Just say the word. And you will see the greatness of the Lord. Just say the word, and you will feel the presence of the Lord our God. Just say the word, and you will know He answers all our prayers. Just say the word, for it is He who gives us hope that we may live. Your word brings healing. Your word brings peace. Your healing touch we now receive. Oh Lord, I'm not worthy to receive you. Just say the word and I'll be healed. Just say the word and you will see the greatness of the Lord. Just say the word and you will feel the presence of the Lord our God. Just say the word and you will know He answers all our prayers. Just
Just say the word, for it is He who gives us hope that we may believe. Your word brings healing. Your word brings peace. Your healing touch we now receive. Oh Lord, I'm not worthy to receive you. Just say the word and I'll be healed. Your word brings healing. Your word brings peace. Your healing touch we now receive. Oh Lord, I'm not worthy to receive you. Just say the word and I'll be healed. Just say the word and I'll be healed. Lingkod kay Kristo. Ang sabi ng Panginoon sa lahat ng tumanggap kay Kristo, ang sabi niya, humayo kayo at bibigyan ko kayo ng kapangyarihan. Na ang kapangyarihan nyo, ipatong nyo lang ang kamay sa balikat o sa ulo ng inyong katabi na may karamdaman, ay kanya nang pagagalingin. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Lahat ng may karamdaman ay kanya nang pinagagaling. Lahat ng pinanghihinaan ay kanya nang pinalalakas. Lahat ng may mga suliranin ay uuwing mayroon ng solusyon, mayroon ng katugunan because of the power of God and the power of the word of the Lord. For there is no other name but the name of Jesus.
sa papuri sa Diyos. At lahat ng naniniwalang pinagaling at pinalakas at answered prayer, sumigaw ng malakas. Itaas natin ang ating mga prayer request, ang mga bags, mga objects, at mga anumang mga documents na gusto nyong itaas. Taas natin para hingin natin sa Lord na pagpalain at tipuin ang mga gamit na yan. O dakilang Panginoon, itinataas po namin sa iyo ang aming mga bags, mga wallets, na kung ano man ang kakulangan nito, Lord, ayon sa aming pananampalataya, ay iyong pupunuin. At lahat ng aming mga itinataas, mga tubig, mga gamit, mga objects, aming inaangkin na dadaluyan mo, Panginoon, ng himala at tanda upang sino man ang gumamit nito ay magkaroon ng katugunan ng kanilang mga pangangailangan. And so we ask this in the mighty name of Jesus of Nazareth. Say amen. Amen and amen. Ngayon, ibaba ang mga gamit at itaas ang mga kamay na malaya. Iwagayway. Sumigaw ng malakas. O dakilang Panginoon, i-anoint mo po ang lahat ng mga kamay na ito. Give them anointing, O Lord. Upang sino man ang kanilang makamayan, daluyan ng himala at tanda. In Jesus' name, say amen. Amen and amen. Let's give thanks to the Lord. Give thanks.